hinanaing ninyo, and then pakinggan mo. Pakinggan mo. And then, i-address mo isa-isa. That is good governance. Pero kung talagang bangag ka, wala, di mo maintindihan yun. Hindi mo gagawin. Walang pupunta ng Malacanang. Raratrating kayo ng PSG. Pipilitin ninyo yung PSG to decide against you. Kayong PNP, kayong AFP, no? Kung sinong very brave dyan, Mr. President, para matapos to, hindi tayo umabot doon, pa-drug test ka na. What is the right thing to do? BBM, administration, let them. Mag-rally kayo kung gusto nyo. Ilabas ninyo, hinanaing ninyo, and then pakinggan mo. Pakinggan mo. And then, i-address mo isa-isa. That is good governance. Pero kung talagang bangag ka, wala, di mo maintindihan yun. Hindi mo gagawin yun. Wala, matatanggal ka. Kasi, it's a matter of time. If you have 4 years to go, hindi mo i-address yung nagbuburo, puputok yung kaldero mo, masisira yung kaldero mo, overheat na no? Puputok yan, sasabog yung sa mukha mo. Dadating yung time, yung armed forces mo, hindi mo magagamit. Babaliktad yung armed forces mo. Dadating yun doon. Lalo na kung makita ng armed forces sa dami ng tao. Yun lang naman ang kinakailangang gawin ng tao Alamin nila kung sino-sino dito ang tatayo para sa bansa. Kung marami ba tayo o hindi. Kayo naman mga gustong mag-people power, sipin ninyo, kung wala kayong 16 million at hindi you cannot show the numbers, democracy wins. Panalo si BBM. He remains in power. Yun yung problema doon. BBM, wag mong paghuhulihin yan because there is no attempt whatsoever na puntahan ka sa Malacanang. It becomes a problem pag kayong mga lumalahok sa people power, kaya ako nag-vlog, magpapagamit kayo. Hinay-hinay. Meron dyan mag-i-instigate. Pagka nandyan na kayo sa kalsada, marcha na tayo sa Malacanang. Meron ako nadidinig ng gano'n nung KOJC rally. Kaya sinabi ko yon ng vlog ko, walang pupunta ng Malacanang. Raratrating kayo ng PSG. Pipilitin ninyo yung PSG to decide against you. Because they have not reached the tipping point. The tipping point is 31 million. No, sorry, 16 million. 31 million votes. Kalahati nun is 15 plus yung 1% nga, no, 16 million safe. Kasi 16 times 2, 32 million boto no? Walang problema kay Sara. Ang problema yung BBM, 31 million ang nag-anoint sa kanya out of 70 million na botante, 60 million na botante, 60 to 70 million. So the logical thing, kahit Comelec hindi makaangal yan. The logical, mga lawyer di makakaangal dyan. Nagpakita na sovereign will ang 16 million na Pilipino all over the country, all over the world. Yun yung dapat mangyari. Yun ang tipping point. Nililinaw ko, tipping point ng armed forces. Hindi yung 2 milyon. Hindi yung 3. Hindi yung 4. Lagay natin ng standard. Lagyan natin ng standard kasi ayoko na maulit yung nangyayari na it's a 1, it's a 2. And then, iyak-iyak na naman tayo ngayon. Parehas din Putragis yan. Why are we allowing a few millions, 2 million Filipinos tops to decide the future of this country? Why 2 million mag-iingay, malakas ang boses, tapos nun, i-impose nila yung gusto nila. Hindi pwede yon. Nasa demokrasya tayo. Tandaan nyo, FGF, tandaan ninyo. No, yun yung akin. Yun yung aking pananaw. Gusto nyo talagang malaman, kayong taong bayan, lumabas kayo, ipakita nyo yung sovereign will ninyo. At AFP, panoorin nyo lang. Tingnan ninyo. If nakita ninyo, it's worth the numbers already, then you decide AFP. You cannot go against that. Sovereign will yun. So, walang confusion ang AFP at PNP. Hindi yung 2 milyon lang magpakita sa kalsada. Palit-palit na. BBM resign. Diba? But there is another way of doing it. Kayong PNP, kayong AFP, no? Kung sinong very brave dyan,
Mr. President, para matapos to, hindi tayo umabot doon, pa-drug test ka na. Hair follicle drug test, expose sa public, etc. etc. Dalawa, tatlo na mga expert administering the test, makita natin. Pagka lumabas negative, tapos ang buto-buto, walang issue. Ang issue na lang, korupsyon. Pero makukuha sa good governance yun. Kayong mga senator, kayong mga congressman, tumahimik kayo because wala kayong moral ground na magsasalita. Because yung resolution 10 ninyo, hanggang ngayon nakikinabang kayo lahat. No? Yung mga nag-clear ng with resibo, yun, kayo magsalita. Kasi okay lang kayo. Pero yung mga nag-clear liquidation by putragis ek na yun, walang resibo, buwan-buwan meron kayong kinikita. Pero ng taong bayan yun eh. Kaya nga, this country is Act, no? FUC. Kaya nga eh. The worst talaga tayo. Buong mundo pinag-uusapan second coming. Buong mundo pinag-uusapan yung revival ng tapos revelations na pwedeng mangyari. Ito na ba? Ito na ba simula? Natatakot ng mag-escalate. Tas tayo, people power, no? Bangag na presidente. Tapos nun, nanay ni Yulo, pulburon USB, murahan ng mga vlogger. Tarantado talaga. At yung mga general na nagsalita na dinadagdagan ng ibang meaning. Nagsalita yung mga general, napakasimple. Ayaw nila ng korupsyon. Ganun lang. Di ba? Tapos yung dinadawit ang FGF. Taragis. Kaya nga very clear. Hindi ako sasama sa people power. Bakit? Hindi ko pa nakikita yung mga video eh. Kasalanan nyo eh. Kasalanan nyo. Babanatan nyo ng, meron 5 yan, 5, isa pinakita na. Authenticated, nasaan yung authentication? Ipakita nyo. Para ma-question. Hindi pwede itong aligasyon nyo lang. Hindi pwede. Doesn't work that way. Nagpakita ng authentication tong PNP, NBI. Sasabihin nyo, mga yan, bayad yan. Mga kurap yung mga yan. Anong ebidensya ninyo? Pakita nyo yung authentication ng unang video na si BBM yon. Tapos, hindi yung software lang na, yun? Anong tawag doon? Hindi yung software lang, pakita yung authentication ng tao para pwedeng questionin ng mga otoridad at kaming mga tao, tayong mga tao, makapag-desisyon tayo. And then we respect each other's decision. At kung dumating tayo dun sa tipping point natin, mga taong bayan, that's the time. Sinasabi ko sa inyo, yung pananaw ko na bahala kayo, gusto nyo mag-EDSA kayo. Pero kung di ako sang-ayon na 2 milyon ng tao, pupunta sa EDSA, gawin nyo pang 3 milyon, pupunta, tatrapikin nyo yung lahat ng tao, and then tatagal ng 5 araw. Kawawa yung mga tao. Kung pwede nga, one time, big time. One time, big time. Kung kakayanin, yung ganon. Yun yung tipping point kasi ng armed forces. Huwag niyo sasabihin yung armed forces ang manguna. The armed forces of the Philippines is not in the business of coup d'etat. It is not in the business of engaging in mga political activities, no? Mutinies, etc. Tapos na ang armed forces doon. Huwag niyong babuyin. At huwag niyo sasabihin, binabayaran ninyo yung armed forces ng taxes nyo. Alam na ng armed forces yon. Huwag niyo insultuhin. Right now, ang umaandar sa utak ng armed forces, hinihintay lang niya yung tipping point. Tipping point. Yun yung na-explain ko. Magsasalita yung ilan lang sa atin eh. O ilan lang yung magsasalita, ganyan-ganyan na. Tapos gusto, buong Pilipinas. Palitan na si BBM. Hindi nyo nire-respeto yung kagustuhan ng iba na nandiyan si BBM. Ako ba may natinig kayo na, kunyari, nag-withdrawal of support ako, 20,000 na ang pumirma. 20,000. Black and white kami. Ngayon, yung iba, nagba-black and white ba kayo? Wala. Yung pasikasuhin ninyo, mag-withdrawal of support kayo, pakita ninyo, 16 million na pumirma.
No armed bodies, talagang 16 million with ID pa nga eh. Pakita ninyo. Para tapos peaceful. Does it have the mandate? Is mababalita, makita ng armed forces. Mr. President, 16 million yan. Talo ka na. Oh, magpabangag test ka na. Tara, bitbitin ka namin. Kasi di tanga yung armed forces natin. Hindi kinukontsaba yung ang armed forces natin. Hindi ganyan-ganyan na putragis na alam mali eh. Alam ng mali, tapos hayaan pa. Pero hanggang hindi nakikita yung political will, yung sovereign will ng tao, hindi madadala sa marites ang armed forces. Hindi ganun eh. Eh pinipilit kasi ninyong ganun eh. Yung ganun ang gawin, hindi pwede. Ay nako, nasayang na eh, sinasabi ko na nga. O piso rin, advice, doon sa kabila, piso rin. O, may 2 piso ako ngayon.